Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now Radio. Ang susunod na programa ay maaaring maglaman ng mga pananaw at opinyon na hindi kinakailangang sumasalamin ng mga pananaw ng CBS. Up next on DWAD, The Truth Doctors on Air. Yo, sa panahon ng ingay at chismisere, isang boses lang ang malinaw. The Truth Doctors on Air. Balita'y sinasala, hindi basta inuulit. Sa dami ng kwento, facts lang ang pinipilit. Mabilis ang headline, pero kami maingad. Bawat detalye sinusuri, nililinaw agad. Hindi hype, hindi fake, walang paandar. Katotohanan ng gamot, diretsong standard. Kung gusto mo ng linaw sa gitna ng gulo, dito ka makinig, kami ang resibo. The Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyu mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hold the Truth on Air, balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth behind the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Gusto na balita, may paninindigan. Makinig, makaalam, maging mulat. The Truth on Air. We uncover the truth behind the news. Magandang hapon mga kababayan. At ngayon ay nakikinig kayo sa programang The Truth Doctors on Air. Dito lang po sa CBS WAD, 1098 kHz sa ating mga talapitan. At ngayon po ay araw ng Lunes, Hunyo 29. At inaantay natin yung ating katandem, si Dr. R, na mukhang hindi pa, mukhang nakakalimutan pa mag-log-in sa kanyang Zoom. At anyway, tayo po ay marami tayong tatalakayin ngayon at nakakatawa. Alam nyo, itong nangyayari na impeachment nitong si Ginang Sara Duterte Carpio. Ginang ang tawag ko kasi may asawa yan ay alam nyo, itong mga binibitawang salita nitong mga prosecution tama, mga prosecutors itong galing sa House of Representatives ay nakatuon sila sa kay Mary Grace Piatos. Ay nakakatawa dahil nung araw sinasabi nila na hindi daw totoo itong si Grace Piatos. At katunayan, ito po ay kanilang pinabulaanan na itong nasa ni Sara Duterte sa doon po sa tawag diyan, liquidation yan o kung ano matawag nila diyan, ay wala akong Mary Grace Piatos na tao. Ngayon pinapadalo nila si Mary Grace Piatos sa impeachment trial. Yan ay alam nyo, siguro wala na silang makuhang ebidensya laban sa kay dito sa kay Vice President Sara. At ito na nga ang pinagtutuunan ng pansin ngayon, itong mga non-existent na mga tao na kahit sa PSA wala hong record itong si Grace Piatos dahil ito po alias lang ito na ginagamit ng mga gumagamit ng confidential funds na hindi pwedeng ipahayag ang kanilang mga tunay na pangalan dahil delikado po, malalagay sa alanganin
na kalagayan itong ating mga nagbibigay ng impormasyon sa sa mga katulad ng ahensya, sa military, sa sa military at saka yung mga katulad nung sa Department of Education dahil alam nyo, yung isang medyo sensitibong issue dyan na itong napapasok, nagre-recruit sa mga kabataan, sa paaralan, itong mga komunista, itong mga rebelde na komunista at ginagamit itong mga paaralan na recruiting ground, no? Maliwanag po yan, totoo po yan mga kababayan dahil tayo po ay nakaranas niyan nang tayo po ay bata pa. Hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Kung gusto mo ng balitang may paninindigan, makinig kaya maging mula. Ang mga kababayan, pagbati ka muna, Dr. R, magandang hapon. Sa panahon ng Oh. chismis, ere, Oh. Oy, Dr. R, magandang hapon. Oh. Tatawa ako dito sa mga kuha na to nawala pa si Dr. R na hindi tayo naririnig. At alam nyo, ito pang isa na nakakatawa. Alam nyo, hindi lang nakakatawa yung mga prosecutors na yan doon po sa sila yung magpo-prosecute kay Vice President Sara at si Gatsalia naman yata yung magpipreside dahil siya ang Senate President. Pero matagal na nating inaabangan ito mga kababayan dahil ito ay isa na namang entertainment, no? Atong mangyayari dito na wala namang masyadong ebidensya itong mga ito at gusto lang nila mawala sa political scene itong si Vice President Sara Duterte. Dr. R, magandang hapon. Magandang hapon po, Dr. J. Pasensya na, medyo nagloloko. Mukhang merong, hanggang dito yata sa kung saan ako ngayon nagbo-broadcast, meron din jammer, Dr. J. No? Parang kahapon dun sa rally. Parang hindi makapag-live. Sino-sinong mga vlogger, no? Magkakabilang kulay ito, pero hindi rin sila makapag-live dahil mukhang may mga nagja-jam. No? Hindi ko alam. No? So, ayan, Dr. J, no? Ako yung nakikinig lamang sa iyo, no? Parang ang diskusyon yata na tinatalakay mo tungkol sa impeachment, tama ba? Tama, at nakatawa lang ako kasi natunghayan ko sa social media itong sinasabi ng prosecution na kukunin nilang witness itong si Mary Grace Piatos. Wala namang tao na Mary Grace Piatos, ano? Yan ay, alam nyo, kulang na lang yan, kukuha sila ng mga engkanto at mga duwende na gawin nilang witness laban kay Sara Duterte. Kaya nakakatawa Sabi ko nga, entertainment na, andyan na, dagdagan na yung entertainment, andyan na si Auntie Claire, nag-entertainment din. At ito pa yung mga prosecutors natin, ano, na parang mga entertainers din ang kanilang dating. Dr. Alam mo, Dr. J, no, mukhang napapanahon itong dapat ito yung pag-usapan, Dr. J, no? Kasi meron akong nakita na parang statement, hindi ko alam kung tama ang pagkaintindi ko, Dr. J, na parang hindi na daw, kung ang tingin daw nila ay sufisyente na ang kanilang pagsasaliksik, no? Tungkol doon sa mga ebidensya, ay yung mga yan tungkol din sa mga articles, no, Dr. J, parang hindi na daw sila kailangan magpresente ng ebidensya. Parang sinasabi, hindi ako abogado pero ang feeling ko parang sinasabi nila guilty na ba? Ganun ba? Ganun ba? Diba? Labanan ngayon. Walang guilty na tao pag hindi siya dumaan sa paglilitis. And the prosecutors cannot declare a person guilty. Only a judge
of any court na katulad sa impeachment court, the only persons that can declare guilty si Sara Duterte if they can get 16 votes that would affirm yung resolution. Hindi ho basta-basta ordinaryo yan. Sabihin nila na si Sara guilty dahil yan ay lahat ng tao ay may karapatan. Even the hardened criminals, pag sila ay kinasuhan sa korte, may karapatan sila na dipinsahan ang sarili nila, Doktor. Tama di ba? Kung sino-sino na nga ang mga mga nakikita natin na mga nakakasuhan at nagkakaroon sila ng panahon para patunayan kung sila man ay dapat na i-absuelto dito sa mga kasong sinasampa sa kanila, Dr. J, no? Kita mo naman, hindi sa Sandigan Bayan, di ba, ngayon, kasalukuyan, lumalaban itong itong magiting nating senador, no? Kaibigan natin ito, si Senator Jinggoy Estrada, no? Kasi Dr. J, si Senator Jinggoy Estrada, meron kasi ang may prinsipyo yan, no? Hindi katulad nung ng itong senador na padasal kunyari. Pero Jesus Crispin Rimulya is Lord. Katulad yan, nang binanggit mo, si Jinggoy, hinarap niya yung kaso niya. Ako'y dating wala akong tiwala kay Jinggoy Estrada, dahil ako never ko na binuto yan. Pero dahil sa tapang nito ngayon na siya ay inakusahan na mayroon siyang kinalaman sa scam, yung flood control, at hinarap niya yung mga akusasyon sa kanya at katunayan, hindi lang hinarap, kundi nakulong pa siya. Iyan ay nagpapatunay ng isang matibay at matatag na klaseng tao. Dahil sa kanya, harapin natin ito. He has the courage to face yung akusasyon sa kanya. Hindi katulad itong dalawa na si Joel at saka si Chase. Ito'y mga kobarde sa salitang Espanyol, cowards. Dahil ang ginawa nila, lumipat, hindi nila pinanindigan ang kanilang prinsipyo. So sa akin, sila ay mas yun yung matatawag na hindi natin mapagkatiwalaan. At tandaan nyo yan, mga kababayan ko, itong dalawa na to, hindi nyo ito mapagkatiwalaan dahil ang inuuna nila ang kanilang sariling interes, Doktoral. Totoo, yan. So alam mo naman Dr. J, no, yung si Senator Chisi Escudero sa kaya si Senator JIL Villanueva. Alam mo, natatawa lang ako, Dr. J, no, sasabihin ko lamang ito, no. Senator Joel Villanueva, alam niyo ho, sir, dati ho ay naka-like and follow ako sa inyo. Pero ho ngayon, hindi naman ho katulad ng mga iba na dahil hindi ho nagustuhan ang inyong ginawa na pagtalikod ho. Diyan ho sa una pa yata, sinabi yata niyan Dr. J, no, di umano, sinabi niya hindi daw niya iiwanan yung grupo ng Alan Peter Cayetano, ni Senator Alan Peter Cayetano. Pero alam mo naman, di ba? Alam mo naman nabali din yan. Pero alam mo, Dr. J, masabi ko lang, ito si Senator Villanueva, panay ang post ngayon ng mga pinaggagawa niya, no, yung mga kanyang marajek. Pero mapapansin mo, Dr. J, no, either papatayin ang comment section or pag titignan mo reactions, Dr. J, parang puro tumatawa na lang. Natatakot siya na may mag-comment ng adverse sa kanya, no? Yung diyan eh. So, yun tama ang sinasabi ko. He is a coward. Yung kubarte, and yun ang ating perception sa kanya. Dahil kung ikaw ay matapang, no? At andun yung sense of responsibility, haharapin mo yung kaso. Hindi ka
tatawag ng lifeline. Ano ba yung, di ba may laro na kailangan tumawag ka call a friend. Call a friend. Parang sa wrestling lang yan, di ba, Dr. J, may tinatap ka eh, di ba? Tinatap mo, di ba? Isipin mo namang itap si Jesus, di ba? Iba paano naman, di ba? Talagang panalo siya. Pero ito namang si Jesus, ang problema sa kanya, before that, nagpalabas siya na hinog na raw ang kaso laban kay Joel Villanueva. Nasaan na yung hinog? Baka nabulok na yon sa sobrang kahinugan. Dr. J, hindi naman pala daw kaso ang nahinog. Di umano ang nahinog ay yung pigsa. Yan lang ang ano diyan. At alam mo, itong lahat ng nangyayari na to, kung ikaw ay nagmamasid, nag-observe ka, alam mo, nakakatawa lahat. Itong nangyayari sa atin sa ngayon. Kahit na itong prosecutor, pati yung ginulpi ni Sara Duterte na sheriff ay gustong iharap as witness para patulayan daw ko yung violent nature nitong si Sara Duterte. So, situational yan eh. Depende sa circumstansya kung bakit. Alam naman natin kung bakit nasuntok ni Sara yung sheriff na yun. Dahil nga ayaw pumayag na i-delay. Nakikiusap ng mayor na i-delay na kaunti na ilang oras yung demolition sa isang lugar na yon at nagmatigas itong sheriff na to, no? So yan ay, alam niyo, sa isang bugso ng damdamin, siguro sa sobrang galit ni Sara Duterte, ay nasuntok niya, na-black eye yung mama. At ngayon yan, gusto nila kunin na siya ay gawin nilang ano tawag diyan, witness, para ipaalam sa madla kung gaano kagaling sa boxing itong si Sara Duterte, Dr. Alam naman pala nila eh. Dr. J, alam mo sa totoo lang, napapagtanto ko, no, Dr. J. Ito kasing, alam mo itong sinabi nitong si Congressman Joel Chua, Dr. J, no? Dr. J, no? Dr. J, meron pala akong na-forward sa iyo ngayon lamang, no? Ito yung message lamang sa atin, no? Pakibasa na lamang. Ito nga, ang message lang ang sinasabi nitong si Congressman Joel Chua, kung di ako nagkakamali, ang sinabi niya, Dr. J, ay yung impeachment articles daw may be waived if the guilt is established, no? Alam mo, Dr. J, sa totoo lang, no, masabi ko lang. Alam mo, itong nangyayari na dito sa impeachment proceedings na ito, no, yung pre-trial, nasa pre-trial pa lang sila, dalang bagal daw magmarka nitong prosecution, di ba? So, di ba, alam mo, kung ako ang tatanungin mo, ito ay i-describe ko as a legal cheater. So para tayo nanonood ng ng sine, no? 'Di ba? Yung supposed na strategy kuno to waive certain articles of the evidence against the Vice President, Dr. J, no? Because sinasabi nila allegedly strong yung kanilang kaso, 'di ba? Hindi, alam mo, sa totoo lang, hindi lamang ito katawa-tawa, ito ay unprofessional din, Dr. J. Kung tatanungin ako, hindi abogado pero nakakatawa. Napaka-unprofessional nito. Kasi, pangalawa, para itong kasing insulto, di ba? Para itong insulto sa intelihensya, no? Alam niyo ho, yung sinasabi nila na i-waive na nila, no? I-waive na nila yung ibang articles of impeachment dahil na parang sinasabi nila na guilty na daw itong si Vice President Sara Duterte. Alam niyo ho, ang sinasabi na ho nila na ito ay isa hong insulto sa intelligence ng bawat Pilipino, Dr. J. Nakala nila at tayong mga mamamayang Pilipino, mga bubo. Sasabihin ko na ang totoo, at wala namang masama dahil ang bobo is a description of your mental mental level of your mental acumen. So
Yun ang tingin nila sa atin, na tayo yung mga Pilipino, mga bubo, na hindi natin alam kung ano yung mag-discern, no? Yung kung ano ang katotohanan at anong kasinungalingan. So, yung sinasabi mo na i-waive nila yung mga evidences. So, bakit nila i-waive? Dahil siguro walang katotohanan yung mga ebidensya na yan. Kaya ganun yan i-waive nila Dahil alam nila na pag naglitis na, pag yan ay inusisa at dadaan sa scrutiny ng mga abogado ni Sara Duterte at kung yan ay may mga witnesses sila na isasalang, baka pagdating sa cross-examination ay bagsak. At ito namang mga senador, hindi naman ito mga sabihin natin na pinanganak lang kahapon na maniniwala sa ipipresent nilang pulos kasinungalingan at i-convict si Sara Duterte. Yun ang tingin ko dyan, Dr. Bakit i-waive nyo? Dahil isa lang ang dahilan, dahil wala silang ebidensya na matibay laban kay Sara Duterte. Tama. Yung sinasabi mo, Dr. J, no? Tama, no? Alam mo, sa totoo lang, optics yan, Dr. J, di ba? Parang sinasabi nila, sige, waive na lang namin ibang articles kasi na-convince na kami na guilty. Hello, Mr. Joel Chua, no? Congressman Joel Chua, no? Maging crystal clear ho tayo dito, di ba? Ang ano ho ba yung pag-waive ng evidence, di ba, in legal terms, di ba? Ibig sabihin, it's either ho na meron ho kayong insufficient. Ibig sabihin, kulang-kulang. Kumbaga, Dr. J, pag nandun ka sa barbershop, ano ho ba yung kulang-kulang sasabihin ng berbero? Ayun, yung kulang-kulangot. Ayun, Dr. J. Kulang-kulang ho siguro ang inyong mga ebidensya na para ho mapatunayan yun hong mga ibinibintang nyo dito ho kay Vice President Sara Duterte. Or maaari, Dr. J, no? Meron sila na-discover. Parang yung sinasabi na batas nitong na ipinanukala at naipasa dahil dito kay Senator Kiko Pangilinan, ang kanilang mga ebidensya o ang kanilang legal alam mo, yung kanilang legal na standing, Dr. J, ay baka may flaws din, katulad nitong batas ni Senator Kiko Pangilinan. Ngayon, pag sinabi mo kulang-kulang sila, sa aming mga taga-Western Visayas, pag kulang-kulang ang sinabi mo sa isang tao, baka sila ang kulang-kulang. Kaya pag kulang-kulang sila, ang ibig sabihin, something is wrong with their brains, no? So, parang may kulang ang brain development nitong mga taong to. Hindi ko sinasabi sila sila. Pero sabi nga, kulang-kulang yan ay sa amin, sa Iloilo, kapag sinabi mo kulang-kulang, ang ibig sabihin, something is wrong with his head. Alam mo, totoo yan, Dr. J, kasi alam mo, sa totoo lang, no? Yung ginagawa nila, ang ating opinion dito, ito ay damage control na lamang, di ba? Pero ang dinidiscuss nila, confident sila, malaki muscle namin, di ba? Lahat ng ebidensya namin masupisyente, kaya hindi na namin kailangan, siguro i-waive na namin yung iba dahil tingin namin guilty na si Vice President Sara Duterte. Alam niyo ho, Congressman Joel Chua, alam niyo yung mga totoong piskal, yung mga magagaling ho na piskal. Pag meron ho yung mga matitindi at malalakas na mga kaso, hindi nila dinidiscard yung mga evidence, Dr. J. Sa totoo lang, di ba? Ang ginagawa nila, ginagamit nila ito, pinipresenta ito para ma-establish, Dr. J, na yung kanilang overwhelming na narrative ng guilt ng kalaban nila, Dr. J. Kung totoo ho na guilty ho si Vice President Sara Duterte, no, ay hindi naman ho tayo magdidesisyon yan. Ang impeachment court, di ba ho? Pero sa totoo lang, Dr. J, kung ako tatanungin mo, dapat ang taong bayan na magdesisyon yan, di ba? Kasi sa totoo lang, tingin ko, baka pag ang taong bayan na pabotohin nila, tigbak na ang kaso nila laban dito kay Vice President Sara Duterte, Dr. J, no? So, ibig sabihin,
kung ako tatanungin mo, parang theatrics na ito, Dr. J. 'Di ba? Para na tayong nasa teatro, 'di ba? Parang nasa teatro na ho. Alam niyo naman ho, sa totoo lang, hindi ho bobo, hindi ho 80-80 ang mga Pilipino, 'di ba? O hindi naman ho lahat ay kamag-anak ni Larry Gadon. At yung naalala ko tuloy yung sinasabi nila malaki muscle, ano? Malaki muscle, may mga ebidensya sila. Parang kalimbawa lang yan na isang nagyayabang na isang lalaki na sabi niya ito ay 13 inches. Pero nang hinubad, 2 inches lang pala, Dr. R. No. Kaya yung ebidensya nila daw na malakas ay 2 inches lang pala, Doktor. Yun lang. Alam mo, Dr. J, no, ang isa sa nakakatakot na katotohanan, no, doon sa ganitong katulad ng mga statement na ganito, na kailangan na daw i-waive yung articles, isang ibang articles of impeachment dahil convinced na sila na guilty itong si Vice President Sara Duterte. Sa ating mga tagapakinig, sa sambayan ng Pilipino, kayo ho'y matakot at dapat ho ma-concern ho kayo dito ho sa mga ganitong pagpapahayag. Alam niyo ho kung bakit, di ba? Ibig sabihin kung ang mga prosecutor natin, ang mga piskal, kaya ho mag-waive ng mga mga ebidensya, Dr. J, di ba? Based doon sa subjective kasi yung assessment nila, Dr. J, di ba? Doon sa lakas ng kanilang kaso, di ba? Di ibig sabihin ho, ito ho ang tandaan natin. Kung kaya ho palang gawin to at dapat pala at kanilang gagawin ito, ibig sabihin wala na hong kahit sino na ligtas from politically motivated prosecutions, Dr. J. Tama. Dahil ang isa sa sinasabi nila nga na ito ay maaring hindi masyadong napansin, ano? Ang gusto nila 60 days na 60 hearing days ang gagawin. At sinabi naman ng defense na 30 days lang. Kasi pag pinahaba nila itong trial, at kahapon nga napansin ko na si Gatchalian nang siya ay sino ito? Si Sherwin. Si Win. CSP. Ano yung SP? Super plastic. Si Sherwin. Aabutin daw hanggang 2027 yung trial. So anong ibig sabihin nila? Ito ba i-drag nila hanggang doon sa malapit ng eleksyon sa 2028? Kasi gusto nila ngayon palabasin ito. Kaya titingnan mo, gusto nila yung ipakita kung gaano ka-violente si Sara Duterte dahil doon sa kanyang straight cut na ginawa sa mukha nung sirip na mayabang. So yan ay alam mo, ito na sinabi mo i-waive nila. So lahat ito tama ang sabi mo, optics, pakitang tao lang lahat ito. Na wala na mga, alam nyo, yung ampaw, di ba may magkain na ampaw, Dr. R? Oo, Dr. J. Pulos lang hangin yon. Kaya ganyan din yan. Ito sila, Joel Chua at yung mga prosecutors. Hoy, baka kabagan kayo, ha? Wala kayong gagawin kundi umutot ng umutot, ha? Tumahimik na kayo sa prosecution. Dahil pulos kayo ampaw. Nagpapakita lang kayo ng inyong kaampawan dahil dito sa sinasabi ninyo at gusto nyo i-drag ng mahaba ang hearing. Kung sa bagay, pag titingnan mo yan, tandaan po ninyo na si Sara Duterte is one heartbeat away from the presidency. Hindi ko sinasabi na nangyayari. One heartbeat away and one last breath away from the presidency. Ang pinahabang yan, kung may mangyayari sa nakaupo sa Malacanang, wag naman sana dahil tayo ay hindi tayo nanalangin ng masama sa kapwa natin. Wag naman, no? Pero ang katotohanan na ang Vice President, yan po ay spare tire. If something happens to the President during the duration of the hearing,
manunumpa na presidente si Vice President Sara Duterte. At lahat kayo, gilit ang liig, Dr. Kaya nga Dr. J, alam mo sa totoo lang sinabi mo na optics lang ito. No, 'di ba? Alam niyo sa totoo lang mga ating mga kababayan, ito na ay hindi lamang tungkol kay Vice President Sara Duterte, Dr. J. Alam niyo ang katotohanan dito ay ito ay tungkol na lang sa integridad ng ating justice system dito sa Pilipinas, di ba? Katulad ng sinabi ko kanina, Dr. J, no? Ngayong araw na ito, ngayong 30 days, ngayong 60 days dahil itong prosecution, gusto nila 60 days, di ba? Ito namang si SP baka daw umabot ng 2027. Baka nga naman na meron pang maihahabol itong CONAS, Dr. J. Pero alam mo na totoo lang, Dr. J, ito ay tungkol na sa integridad ng hustisya dito sa atin sa Pilipinas, di ba? Kung ngayon araw na to, si Vice President, ibig sabihin at any point in time in the next coming days, kahit kung sinong kritiko ng administrasyon, pwede na sumemplang na lamang dahil sa mga ganitong pagpapahayag. Tama yung obserbasyon mo na yan ay kasi na-weaponize na against the political enemies. At bago tayo magpatuloy ay magpahinga muna tayo ng kaunti, Doktoral. Broadcasting from Mega Manila and streaming on the World Wide Web. We are Crusaders Broadcasting System, DWAD. 1098 AM. Now radio. At ang oras po ay 2:30 ng tanghali at nakikinig ang tanghali ng hapon. At nakikinig kayo sa programang The Truth Doctors on Air dito lang po sa CBS DWAD. 1098 Kulart sa inyong mga talapitan. At tuloy-tuloy po tayo. At yung binabanggit mo nga, gusto nila i-drag ang hearing, doktoral. Well, alam mo, Dr. J, no, alam mo sa totoo lang, na to Kumbaga, sinabi mo optics, dudugtungan ko lang. Media optics na po ito, di ba? Ito po sa amin lang pong opinion, ano? Pero kung napapansin niyo po, ginawa nilang viral, Dr. J, itong waving nila. Waving nila. No, ang daming infographic na according to sa Congressman Joel Chua, i-wave na nila yung ibang articles of impeachment, Dr. J, di ba? Pero hindi nyo ba napapansin, dapat ito ina-announce sa korte. At hindi naman talaga dapat sa media, di ba? Alam nyo yung mga ganitong klase pag-aanunsyo, media strategy ito, di ba? Diba? Ito dinisign para i-shape ibig sabihin i-forma ang Dr. J yung perception ng publiko, 'di ba? Dito sa mga argumento bago pa man ito ma-discuss sa impeachment court mismo, Dr. J, di ba? So ibig sabihin, Dr. J, ang tawag dito, Dr. J, hindi na ito procedure, no? Dinidisguise lang nila ito na legal procedure, no? Pero sa totoo lang po, ito ay propaganda. Tama. Correct. Na propaganda talaga yan dahil yung mga ganyan na strategy, hindi dapat yan naman sinasabi, no? Na yan ay gagawin nila. So nakakapaghanda naman yung ang defense ni Inday Sara na yan ay nakahanda yan. Ngayon, mga strategy lang yan. Alam mo, yung tinatawag na psychological warfare na akala nila magre-react ang defense. So yan ay mga tama sabi mo, ulos optics yan. Pakita lang sa tao. At wala namang masyadong epekto yan pag natuloy na ang paglilitis dito sa impeachment trial ni Sara Duterte, Dr.
Tama, Dr. J. Alam mo, alam mo sa totoo lang sa kabilang alam mo, ang daming naipupukol dito kay Vice President Sara Duterte, no. Alam niyo ho, sa amin ho dito sa The Truth Doctors, gusto ho naming malalaman ang katotohanan. 'Di ba? Gusto ho namin malaman ang katotohanan kung talaga ho bang guilty itong si Vice President Sara Duterte. Tama. Diba? Gayon rin po, gusto rin ho namin malaman ang katotohanan kung guilty rin ho ba itong si Pangulong Bongbong Marcos, di ba ho? Doon ho sa nangyaring flood control scam, di ba ho? Kasi alam naman ho natin lahat, di ba? Alam mo Dr. J, parang File lang impeachment laban sa kay Pangulong Marcos, di ba? Oo, pero wala lang, nalaglag lang kaagad. Pero alam naman natin lahat po na ang Pangulong Marcos ang huling pumipirma. Diba, Dr. J? So gusto rin po naming malaman kung talaga ho ba, kasi sinasabi ng iba, sinasabi ng mga DDS na meron din tong kasalanan daw itong si Pangulong Bongbong Marcos, dapat ho talaga siguro, dapat ito'y masusing imbestigahan. Kaya nga lamang po, nung nasampahan ito ng impeachment complaint, nalaglag na kaagad, di ba? Alam mo, sa totoo lang, Dr. J, hindi ako makapaniwala kasi katulad niyan, no, di ba? Hinahabol ito si Vice President Sara Duterte tungkol doon sa kanyang confidential funds. Ang matanong ko lang, Dr. J, magkano naman kaya ang confidential funds itong si Pangulong Bongbong Marcos kumpara kay Vice President Sara Duterte, no? Ayan. Number 2, na-audit ho ba itong confidential funds ng ating Pangulong Bongbong Marcos? O, di ba? Kasi panay ho ang pagsilip natin dito sa sinasabi ninyo na paggamit po ng confidential funds ng ating Vice Presidente. Pero hindi lamang po kay Vice President kay President Bongbong Marcos, paano naman ho din yung mga ibang ahensya na may confidential funds na mas malaki pa ho sa confidential funds ng ating Vice Presidente. At ng Pangulo din, kung sumahin mo, maraming lahat ng ahensya may confidential funds, no? At yung kay Sara Duterte, na Vice President Sara Duterte, nanggaling yan sa confidential fund din ni Pangulong Marcos. Now, lahat ng presidente, kahit mga mayor, mayroong confidential fund. At yan ay hindi naman masusing inuusisa na yan ng COA. Dahil yan ay alam nyo, kaya nga confidential Dahil yung katulad sa presidente, yung kanilang confidential fund, ginagamit yan sa mga intelligence, sa mga, alam mo, yung hindi naman pwede mong i-divulge ang pangalan ng mga ahente na involved sa national security issues, Dr. R. So, ang kay Pangulong Marcos, yan ay maaari may audit din yan, pero hindi naman pwedeng ipahayag sa taong bayan kung sino-sino ang mga taong binibigyan. Dahil yan ay talaga, sabi nga, confidential At ilalagay mo ngayon sa panganib ang buhay ng mga tao na binigyan ng pundo para magbigay ng informasyon. Karamihan yan informasyon, binabayaran yung informants. Mr. President, ito po may mga aksyon na gagawin itong mga kalaban ng ating bayan. So yan ay magagaling ang pundo sa pundo ng presidente. Pero yan ay wala ho talagang wala ho talagang masasabi na yan ay ina-audit at tinatanong kung sino ang binigyan. Hindi katulad na ginawa nila sa kay Sara Duterte na inisa-isa at gusto nila malaman kung sino ito si Mary Grace Piatos. Ay confidential nga hindi, wala na magbibigay na informasyon, Dr. R. Kung ang lahat ng nakalagay sa Presidential Confidential Fund, sa Vice President Confidential Fund o sa ahensya ng pamahalaan ay sila na kailangan busisiin, Dr. R. Alam mo, Dr. J, nagtanong tayo sa ating Perlas na Bilog, no? Di ba? Noong 2023 daw, maikumpara lang po para lang po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, no? Ang ating sambayan ng Pilipino. Totoo po na mayroong 150 million pala, Dr. J, na confidential funds, no?
na na-allocate para sa Department of Education nung si Vice President Sara Duterte pa ang sekretarya nito, di ba? Pero kung mapapansin mo, Dr. J, no, sa Office of the President, teka lang hindi pa yon. Meron pa pala, hindi umano, hindi ko alam kung ito'y exact figures, no? Sa Office of the Vice President mismo, sa OVP, supposedly, meron daw 500 million na allocated na confidential funds din mismo sa OVP. Pero mapapansin mo, Dr. J, sa Office of the President, no, sa pamumuno ng ating Pangulo na Bongbong Marcos, ang confidential funds na allocated sa kanya is 2.25 billion, Doktor. Diba? Malaki talaga. Di ba? Pero alam mo, dito meron pa daw. Ibukod daw doon. Hindi ko alam kung tama ito pero ito ay ayon sa ba to? Sa Manila Bulletin, no? Sa Manila Bulletin. Di umano dito sa nakikita ko sa ating Perez na Bilog, no? Meron pa, Dr. J, na intelligence funds bukod sa 2.25 million, no? Separate pa yata itong 2.25 billion uli na intelligence funds naman. 'Di ba? Kaya lang 'di ba, alam mo Dr. J, alam mo ang silver linings ng lahat ng ito, 'di ba? Ang dami kasing naibabato dito kay Vice President Sara Duterte, 'di ba? Sa totoo lang, ang napapansin ko lang dito kay Vice President Sara Duterte, 'di ba? Kahit na relentless ang atake dito kay Vice President Sara Duterte, walang ginawa itong aling ito, no? Walang ginawa itong aling ito kundi i-fulfill lang yung kanyang duties, 'di ba? Tapos epektibo ang kaniyang mga ginagawa, 'di ba? So habang patuloy, no, yung mga legal na tawagin na natin itong mga maneuver, 'di ba? Alam mo naman, syempre, 'di ba, kanya para-paraan, 'di ba? Ang ginagawa lamang nitong si Vice President Sara Duterte ay maglingkod lang, 'di ba? Sa sambayanang Pilipino, 'di ba? 'Di ba? Ito lang ang ginagawa niya, kaya makikita mo very resilient itong si Vice President Sara Duterte, Dr. J. Alam mo, kaya doon sila nakatuon ng pansin. Dahil yun lang naman ang issue na pwede nilang iakusa sa kay Sara Duterte. Pero kasi titingnan mo talaga yung kalakaran dyan sa mga tinatawag na confidential funds. Wala namang for so many years, no? For so many years, lahat naman yan ang ahensya ng pamahalaan natin. Ang mga pangulo talagang malalaki ang kanilang confidential funds. Kahit nang simula pa yan ang panahon ni Cory Aquino hanggang sa ngayon, talagang mayroong malalaki yan dahil ginagamit talaga yan sa... Yun kasi, alam mo, pagka nilagay mo yung sa GAA, sa General Appropriation Act, kung sino-sino ang bibigyan, ay hindi pwede. Yung sa confidential funds, bigla na lang may darating na may impormasyon, no? Na mahalaga sa national security ng Pilipinas. So kailangan bayaran mo yung nagbibigay ng impormasyon na yan. Maybe it's a foreign intelligence agency o kung ano man, ano. So lahat yan talaga ay hindi binubusisi. Ngayon lang, dahil wala na silang makita na ebidensya na laban kay Sara Duterte just to impeach her, na alam naman natin ang dahilan na doktoral, na alam naman natin na pag sakaling si Sara Duterte maging presidente sa 2028, lahat ng katiwalian na ito na nangyayari ngayon sa atin sa Pilipinas, maaring bubusisiin, bubuksan lahat yan, titingnan kung sino ang accountable, doktoral. Kaya kailangan mawala si Sara Duterte sa eksena. Yun po ang yun naman ang talagang layunin dyan. Hindi, alam naman nila na yung confidential fund, hindi talaga disclose kung sino ang tunay na pangalan ng mga recipients ng mga disbursement, doktoral. Totoo yan. Kaya ang ating pong panawagan sa ating mga tagapakinig, sa ating pong mga Facebook followers, sa ating mga Facebook listeners, gayon din po sa ating stasyon, ang sa DWAD 1098. Ngayon po, nakikinig kayo, ay amin po kayong pinananawagan na kayo po ay, alam niyo, i-observe niyo mabuti, di ba?
pag-aralan nyo mabuti. Hindi lamang po yung nababasa nyo sa mga headlines, di ba? Lalo-lalo na ho yung nakikita natin, di ba? Dr. J, alam mo yung mga waving, like parang ganyan. Waving, no? Yung waving. Yung mga waving strategy po, di ba? Tanungin nyo po ang inyong sarili, di ba? Bakit ho ang isang piskal, no? Bakit ho kaya ang isang piskal na sinasabi nila na meron silang napakatibay na kaso, di ba? Laban sa isang impeachable officer ay sasabihin na pwede na nilang i-waive yung ibang articles, lalong-lalo na kung kanilang na-establish na guilty na ang akusado. Alam nyo, hindi ko alam kung paano nila na-establish na guilty. Kasi, pagka sinabi ng prosecution na katulad nitong mga kongresista na yan at yung kanilang mga abogado, how can they establish a guilt of any accused without undergoing trials, Dr. R? Hindi pwede yun. Kabubuhan yun dahil yung ating procedure, ano ang nasa konstitusyon natin? No person should be deprived of life, liberty, and property without due process of law. So ang due process, yung trial. Paano mo ma-establish ang guilt ng isang tao kung walang paglilitis? Ikaw prosecutor ka, sasabihin mo guilty. Yun ang pananaw mo. That is your personal opinion. That is your views. Pero you cannot declare any person guilty dahil prosecutor ka lang. Ang magde-declare ng guilty, yung husgado. So, iwan ko kung saan ito hinuhugot nitong mga prosecution ng impeachment ni Sara Duterte. Ang kanilang mga sinasabi na i-waive nila dahil sa tingin nila guilty. Patunayan ninyo sa impeachment court kung guilty talaga si Sara Duterte dahil lahat naman ay, lalo na si Sara Duterte, she has also the right to defend herself, no? Yun ang at huwag niyo asahan na si Sara Duterte ang magbibigay ng ebidensya sa inyo. Kayo ang dapat kumuha ng ebidensya. Yung sinasabi ninyo na ang ebidensya na dapat patunayan ni Sara Duterte na hindi siya guilty. Ang batas natin nagsasaad na kayo na mga sa prosecution ang magpapatunay ngayon sa korte na guilty ang isang tao. Hindi yung si Sara Duterte ang magpapatunay na hindi siya guilty. Nabaliktad data, Dr. R, ano? Hindi ko alam kung nag-aaral ito mga bugadong to. Alam mo yung sinasabi nila, totoo yan sa French court, sa France. Pero dito sa Pilipinas, hindi naman nag-apply yung rules ng France sa ating judiciary. Meron tayong sarili sa Pilipinas na nagsasaad, no person shall be judged guilty without due process, Dr. R. Tama yan, Dr. J. Kaya ang ating payo dito sa ating magigiting na mga piskal, no? Sila yung mga piskal, Dr. J. Diba? Sila yung mga piskal, prosecution. Yung kabilang side naman ay depensa, di ba? Wag ko kayong kain ng French. Diba? Pero sa totoo lang, Dr. J, di ba? Kung ikaw ba, Dr. J, meron akong kinaso sa'yo, di ba? Di ba mas magugustuhin mo na yung aking yung piskal kung saan ko sinampa yung kaso ko laban sa'yo, i-presenta lahat ng ebidensya, di ba? Kaysa naman sasabihin ng piskal, teka lang, hindi na natin kailangan to, tigita mo naman yan, halata namang mahilig sa chicks yan. Parang gano'n, di ba? Siyempre, ang gusto mo, patunayan mo talaga, Mr. Piskal, kung mahilig talaga ako sa chicks, di ba, Dr. J? Anong ebidensya mo? Sasabihin ko. Anong ebidensya mo? Dahil hindi naman pwedeng na nakita mo lang ako sa McDonald's na kumakain na may kasamang babae, mahilig na ako sa chicks.
Kaso patunayan mo ngayon ang hilig ko. Sabi ko nga kanina itong mga nasa kalaban ni Sara Duterte, 13 inches ang akala nila ang kanilang ebidensya. Yun pala pag binuksan, 2 inches na lang. Pero alam niyo ho, sa ating mga pagbigay, hindi ho mahilig si Dr. J sa chicks, di ba? Pero ang kanyang paboritong laro nung siya ay nasa kabataan pa, katulad nung sinabi niya nung aming huling programa, ay bahay-bahayan. Hindi ako mahilig doon sa mga patintero o sa habulan. Gusto ko bahay-bahayan lang. Doktor. Di ba? Alam mo, Dr. J, no, ang tanong ko, di ba, sa ating mga tagapakinig, no, kayo ho, sa ating hong sambayanang Pilipino, hanggang kailan ho natin sasabihin sa ating mga sarili kung ito ho bang ginagawa po tungkol sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, no? Tungkol po sa kanyang impeachment. Ito ho ba ay tungkol o para po malaman natin, 'di ba, kung anong katotohanan at mabigyan ng hustisya yung kanyang sinasabi ninyo na kanyang sa kanyang paggamit ng kanyang confidential funds na hindi naayon sa batas? O ito po ba, ang tawag na po ba natin dito ay isang political persecution? Lahat yan. Ang impeachment actually is politically motivated yan. Political na katulad yan. Maliwanag naman na yung laban kay Sara Duterte, dahil ito ay gawa-gawa itong mga sinasabi na to ng mga kasos laban sa kanya. Isipin mo, tatawagin mo yung dating sheriff na ginulpi ni Sara Duterte to witness against her, kukunin mo si Madriaga to witness against Duterte na alam na mo naman na katang-isip lang ni Madriaga ang kanyang sasabihin. So lahat ito ay nagpo-point na talagang this is a political persecution ang tingin ko diyan, dahil ang talagang layunin nitong mga taong ito, lalong-lalo na itong nagtutulak talaga na ma-impeach si Sara Duterte. Itong mga tao na marami involved diyan sa flood control scam, at iba dyan yung mga kalaban ni Sara Duterte at ni President Duterte nung araw pa, itong mga makakaliwa na grupo na mayroong kaugnayan sa mga rebelde sa kabundukan. So ito yung gusto nila mawala si Sara Duterte, dahil alam nila na pag si Sara ay naging Pangulo sa 2028, at hindi nila mapipigilan na sila'y hahabulin lahat at mananagot ang lahat ng kawatan na yan sa taong bayan. Dr. Aaron. Alam mo, Dr. J, ang akin lamang masasabi, di ba? Tingin ko ito yung opinion lamang po namin dito sa The Truth Doctors on air. Alam niyo ho, pag ang mga piskal ho ay nagsisimula na ho, di ba? Na i-juggle, Dr. J, juggle, alam niyo, juggling, di ba? O paglaruan na po yung mga ebidensya na sa halip na sundin nila, di ba? Meron naman talaga ho tayong wastong proseso na legal, di ba? Hindi na ho sila naghahanap ng katarungan, di ba? Ang hinahanap na ho nila, Dr. J, ay nagsasagawa na lamang ho sila ng ingay, di ba? Alam niyo ho, sa atin ng mga tagapakinig, ating mga katrudok, ito hong si Vice President Sara Duterte, di ba? Ako tingin ko, Dr. J, hindi na maayos ang pagtrato. At tingin ko, karapatan niya na dapat ayusin sana yung pagtrato sa kanya. Dahil alam mo, Dr. J, nakikita natin ang refleksyon nito sa ating mga mamamayang Pilipino. Dahil kung ating mga leader, doesn't matter kung sinong leader yan, ay hindi na inaigagalang ng maayos, hindi na maganda ang pagtatrato sa kanila. Paano na lamang sa atin, mga Juan de la Cruz, di ba? Mga regular na mga mamamayang Pilipino, di ba? Dapat ho, yung sistema ho ng hustisya, di ba? Dapat po yan, hindi ho yan dapat sa larong politikal ginagamit, di ba? Para ho hindi na ikukubli ho o hindi na itatago yung tunay na katotohanan at hindi ho nasasagasaan ang proseso, Dr. J.
ang kwan kasi dyan sa impeachment kasi, that is a political, ano yan, politika talaga involved yan, ano. At yun ang sabi ko, sa kanilang pananaw, na si Sara Duterte ay malakas at nakalaban pagdating ng 2028. Alam mo, Dr. R, kung palagay ko sa mga survey ay nangungulilat itong si Sara Duterte, ano? Wala itong, sabi natin, karisma sa taong bayan. Pag ito'y pumunta sa mga events, dinididma ng mga tao, no? Hindi pinapansin. Palagay ko walang impeachment complaint na ipapay laban kay Sara Duterte. Tunay. Oo. Dahil kung siya ay mahina at wala, tama, sabi ko, walang karisma. Hindi dinudumog ng tao pag dumating doon sa isang lugar na katulad na nakikita natin na talagang dinudumog siya ng tao, no? At naghihiwayawan ng tao, nagkukumahog na makapag ano tawag yan, Makadaupang palad. Oo. Makadaupang palad ni Sara Duterte, no? Palagay ko kung pagdating doon ay nilalangaw, nilangaw na katulad ng rally ng White Power kahapon. White People Power ba tawag nila? White ribbon. White ribbon na nilangaw. Pagdating ni Sara Duterte, walang pumapansin sa kanya. Walang impeachment na mangyari. Dahil hindi sila threatened. Ito nga si Sindanya, alam mo yung nakangiwi na itong siguro na-stroke ito kaya nakangiwi ito si Representative Percy Sindanya. Anong sabi niya nung isang araw? Mag-rebelde tayong lahat para hindi makatakbo si Vice President Sara sa 2028. Isipin mo yung mga utak ng ganyan. Nasasabihin ninyo na mag-rebelde kayo para hindi makatakbo. So ganoon na lang yung sukdulan ng galit nyo kay Sara Duterte at takot, hindi galit, takot na pag siya ay naging Pangulo, lahat kayo na makabayan black na yan ay nako, sus. At siguro lalong paigtingin ang laban sa mga rebelde dyan sa kabundukan ng ating Armed Forces of the Philippines. Nakatulad ng nangyari doon nung nakaraang ilang buwan doon sa nangyari sa Calatrava, sa Negros Occidental, Dr. R. Alam mo, Dr. J, mabanggit ko lamang, ako ay nagtungo kahapon dyan sa lugar kung saan ginawa ang White Ribbon na rally dyan sa White Plains Avenue, di ba, Dr. J, dyan nagprograma. Alam mo, masasabi ko lang, ako'y walang walang bias dito sa mga tao na gusto mong programa para ilabas ang kanilang mga hinaing, lalong-lalo na laban sa korupsyon. Di ba? Kaya lamang, Dr. J, hindi ho ba dapat yung mga sumali po dito sa White Ribbon rally kahapon? Hindi nyo ho ba napapansin, meron pa hong isang ribbon. Di ba? Meron pa hong isang ribbon na mukha hong sinasakal nila para hindi ho natin malaman ho talaga kung ano ho ang nangyari dyan ho sa flood control scandal na yan, Dr. J, di ba? Anong kulay itong ribbon ito? Yung Blue Ribbon Committee ho sa Senado. Di ba? Nakita nyo naman ho, nung nagpalit ho ng liderato sa ilalim ni Senator Alan Peter Cayetano, gusto na lang dire-diretsuhin itong pag-iimbestiga, Dr. J. Pagdating na naman dito sa bagong Senate President, si Sherwin Winwin, SP Gatchalian, Dr. J, marami na naman daw prerequisite bago daw uli buksan itong pag-iimbestiga dyan sa Blue Ribbon Committee. Alam niyo ho, kayo hong mga Pilipino, hindi ho tayo bobo. Hindi ho tayo bobo at alam ho natin kung bakit ho nagkakaroon ng delay sa pag-iimbestiga dyan sa Blue Ribbon Committee. Kaya ho, sinasabi ko namin, mag-obserba ho kayo, wag ho tayong papayag na hindi sila managot. Ninakawan ho nila kayong lahat, Dr. J, di ba? Itong White Ribbon March na to kahapon, meron akong nakausap. Galing siya doon kahapon. Sabi ko, marami bang tao? Sabi niya, mas marami, pulis.
Maraming pulis. Ay sabi ko, anong nangyari sa pulis? Sila nagrally ang mga pulis. Kasi yun, failure ng ano, no, dahil ito'y panawagan dapat na sama-sama ang lahat ng kahit anong kulay ng political color natin, ano. Dahil ito'y pagpapakita ng dismaya sa nangyayari sa bansa natin na sobra ng pagnanakaw sa kaban ng bayan. Failure din kasi sinamahan pa ng mga katulad yung Atom. Ang sinasabi nila, pananagutin ang lahat ng involved sa scam. Tapos, at the end of the day, ang impeachment ni Sara pa rin ang panawagan nila, Dr. R. Kaya nga, Dr. J, di ba? Alam nyo, napakahirap po na kayo po ispelingin. Hindi ho namin alam kung ano ho ba talaga ang gusto nyo hong malaman natin. Ano ho bang katotohanan ang gusto nyo nating malaman, di ba? Pero alam mo, Dr. J, no, bago tayo maubusan ng oras, paalala ko lang ho, dapat ho maging mapagmatsyag tayo. Lalong-lalo na dito kay Auntie Claire, Dr. J, tandaan ho natin, ang 15 ho ay mas mababa sa 16. Di ba? Ito ho si Dr. R. Magpapaalam na ho ako. Magkita-kita ho tayo muli sa Miyerkules. Ganap na alas 2 hanggang alas 3. Dito po sa Facebook page namin, The Truth Doctors on Air. At ito naman si Dr. J. Maraming salamat sa inyong lahat at magandang hapon sa inyong pakikinig. Kami ang resibo. All the truth, doctors on air. Balitang totoo, malinaw at fair. We uncover the truth, hide the news. Walang bias, walang kulay, facts lang ang rules. Walang palabas, walang kinikilingan. Bukas ang usapan, may paninindigan. Sa isyong mainit, sa balitang bago. Inaalam ang totoo, hindi chismis, hindi haka-haka lang to. Hindi chismis, hindi